Hello mga pus, tuturuan ko kayo mag-drive ng manual na motor. Dali lang naman mag-drive ng manual na motor. Kikwento ko muna yung experience ko, paano ko natutunan mag-drive ng manual na motor. Way 2015, syempre may mga kaibigan din tayong may motor. Tinatawag niya ako, tambay kami dun sa kanto, ganon. Sinusundo niya ako sa bahay. Yung sinundo niya ako sa bahay, tapos nandun na kami sa tambayan. Syempre nainggit ako, kaya sinabi ko na, tol, turuan mo naman ako magmotor, oh. Syempre yung gamit namin dati Wave 125 eh. Ay, Wave 100 na kulay blue. Kasi mga Wave, madali silang i-drive. Wala silang ganito, clutch. Saka madali yung cambio ng mga Wave. Yung Wave 100, yung cambio nila is lahat tapak. Apat na cambio yun eh. Apat lang yung gear nila. 1, 2, 3, 4. Parang ganito siya yung Wave 100 na natutunan ko mag-drive noon. 1, 2, 3, 4 dati. So ayun, hiram-hiram ko siya. Ako pa nagpapagas noon sa kanya. At doon ako natutunan mag-drive ng motor. Okay, 2017 na. At pinilit. At ayun, yung natutunan ako magmotor, sinabi ko sa parents ko, pabili naman ako ng ganyan. Eh medyo ayun nila akong bilan ng motor noon kasi delikado daw. Which is totoo. Syempre, motor lang yan eh. O naintindihan nyo yan, di ba mga pus? Syempre sinabi ko naman na hindi ako bibilis. Dadrive ako ng safe, bibili ako ng mga gears, helmet. Wala sa siko nasa ulo, helmet nga eh. So na-convince ko sila, binilan ako ng Sniper 150. Tapos yung mahirap doon, may clutch pala yun. Kaya napilitan ako, yung barkada kong kumuha, dinala sa bahay. Tapos ayun, tinuruan niya akong may clutch. Is yung Sniper 150 natin noon. So ngayon, ito, tuturuan ko na sa inyo paano mag-drive ng manual. Share ko lang yung experience ko SKL lang yun. Mga motor natin ngayon, high-tech na to. Hindi na yung parang yung mga ibang motor dati na walang mga sensor. So ngayon, ano bang gagawin? Step 1, anong gagawin o anong kailangan i-check bago sumakay ng motor? Di ba beginner tayo? First time natin. Yung una nating i-check, syempre yung preno. Titinan natin kung malakas o mahina. Yung preno ng manual, nasa right yung harap. Tapos nasa paa naman yung likod, which is ito, right. Kikilalanin muna natin yan bago natin siya i-on. Tapos tanungin natin tapos tatanungin natin kung ano yung cambio niya. Kasi iba-iba yung mga motor ngayon. Meron yung iba, yung gear niya is 1, 2, 3, 4, 5. Meron din yung iba na parang ito, si CF Moto 300 SR natin na 1, 2, 3, 4, 5. Yung bawas niya is papindot. Hindi pa ganyan. Kasi ibang motor ganyan. Tapos ganun lahat. Okay, number 2. Pag sasakay kayo ng manual na motor o kahit anong motor, iuna nyo lagi kung nasaan si side stand. Lagi kayong left na papasok. Kasi andyan yung side stand, siya nga alalay sa inyo. Okay? Sakay na tayo. Yan. Pag sakay naman natin, check natin yung clutch din kung gaano kataas o gaano kababa ang clutch natin. Kasing iba, masyadong mataas, nakaganyan bago bibitaw. Tapos ayun, i-on na natin. Tapos dito naman sa makikita natin yung ibang motor, or nasa 2023 na kasi tayo, lahat ng motor meron na siyang gear indicator. Mostly, pero yung mga TMX, ay hindi, meron na rin pala yun. Lahat ng cambio na motor meron siyang tinatawag na gear indicator, which is yan, nakikita yung N. Neutral yung tawag dyan. Pwede mo na siyang i-on, kickstart kung meron, o electric start, i-on mo siyang ganyan. Kung siya mag-on siyang ganyan, di ba? Pero bago nyo siya i-on, taas nyo muna yung side stand. Tapos i-on nyo na siya sa right ito. Mag-on na siyang ganyan.
Pero yung ibang motor, parang ito, si SR natin, meron siyang kill switch dun sa side stand. Ano ba yung kill switch? Kill switch kung nakababa yung side stand, tapos naka first gear siya, kahit anong gawin mo, kahit i-on mo siya ng naka first gear na naka side stand, hindi siya mag-on. Yun yung safety feature din ng mga motor ngayon, mostly. Kaya malaking tulong yung sensor na yun. Tapos ngayon, ida-drive na natin siya. Neutral, side stand up, pindot ang starter. Yung iba di pindot siya. At pala mga pus, pabayan yung tumutunog, yung tensioner yun, mawawala din mamaya. May sakit kasi si SR natin ngayon. Ngayon, paano ko ba siya ipupunta sa first gear? Ewan ko kung kikita sa camera, pero pindot ko siya. Kasi ito, 1 down, 5 up siya. Ayun, pinindot ko siya pababa. Pinindot ko siya pababa, makikita sa panel is first gear. Start na tayo. Clutch, first gear. Tapos unti-unti nating bitawan to, wag masyadong bitawan, parang alalay lang. Kahit hindi ko siya pinipindot, aandar siya, di ba? Kung totaling umaandar ka na, pwede mo na siyang bitawan. Tapos pihitin mo to. Dahan-dahan mo siyang pihitin, pa-right ay pababa. Ulitin mo 'yon ang paulit-ulit hanggang masanay ka. Tapos kung nasanay ka na, pwede mo na siya ipunta sa second gear, which is yung pataas. Depende sa motor yon. Kunwari takbo na tayong ganyan, pipindutin yung clutch, tapos ipasok natin sa second gear. Yan, second gear. Tapos unti-unting bitawan yung clutch, dagdagan ng konting acceleration, pihitin natin to konti. At yan, pwede na. Pihitin lang ng konti, ayan. Tapos kung traffic naman, or alam mong titigil ka dyan, pihitin mo yung clutch. Tapos ipunta mo siya sa first gear, basta pihit ka lang. Kunwari traffic dyan, intersection, naka second gear tayo, pipihitin mo yung clutch. Pag pihit mo ng clutch, pindutin mo yung cambio, makikita mo, punta ka sa neutral, first gear, punta kang first gear. Basta bawat traffic, punta ka lagi sa first gear. Kung pahinto wag yung biglang baba, masisira yung makina nyo dun. Tapos ugaliin nating magpreno lagi sa likod, wag sa harap. Ito yung harap nya, sa likod, dito sa right side to, yung paa na yan. Pipindutin mo yan. Mostly mas maganda para sa akin, mga beginner, mga 70-30. 70% preno sa likod, tapos sa harap 30% lang. Kasi baka mabigla mong mapreno mag-skid yung harap. Or depende pa rin yun sa motor, kung meron silang tinatawag na ABS, yung anti-lock brake system. Paano ba pumunta doon sa left? Bago ka liliko. At ayun mga post, naka second gear tayo ngayon, umaandar tayo. Kung gusto mong pumunta sa third gear, pindot ulit to. Tapos pindutin yung shift gear sa left, punta siyang third gear. Pero wag nyo munang gawin yun mga post sa mga beginners, kasi baka masyadong mabilis na, masyadong nang malakas si third gear nakakatakot naman sa daan. Pero mas okay kung magtawag kayo ng kasama, backride siya sa likod, at magsimula kayo sa motor yung maliit, hindi yung agad-agad na 150cc.